Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay inyo? akong Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. This is a moment of pride for Bukidnon. It is also a test of our professionalism. Let me be clear, our role is crucial. We are not just maintaining peace and order, we are safeguarding the image of a safe, disciplined, and welcoming province. Every deployment, every checkpoint, every interaction with the public reflects who we are as police officers. Matagumpay na naidaos ang Kaamulan Festival 2026 sa probinsya ng Bukidnon, isang selebrasyon ng kultura at pagkakaisa ng mga katutubong tribo. Ngunit sa likod ng makulay na pagdiriwang, kapansin-pansin ang tahimik, ngunit matinding sakripisyo ng kapulisan na nagsiguro sa kaligtasan ng lahat. Ito ay sa gabay ng 4M core values ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang maagap, marunong, magalang at maayos na serbisyo sa mga mamamayan. Sa bawat parada, street dancing at gabi ng kasiyahan, nakaantabay ang mga tauhan ng Bukidnon Police Provincial Office hindi lamang bilang tagapagbantay, kundi bilang pangunahing haligi ng kaayusan. Pinaigting ng kapulisan ang police visibility mula pa lamang sa pagbubukas ng festival kung saan personal pang nag-inspeksyon sa mga lugar ng aktibidad ang Provincial Director na si Police Colonel Oliver Soto Novales upang matiyak ang seguridad ng publiko. Sa kasagsagan ng street dancing competition noong Abril 18, masusing minonitor ng mga pulis ang galaw ng libu-libong kalahok at manonood upang maiwasan ang anumang insidente. Hindi rin nagpahuli ang kanilang presensya sa mga malalaking event tulad ng Celebrity Night at Pyro Music Festival kung saan nagsagawa sila ng mahigpit na seguridad at crowd control operations. Sa kabila ng pagod, puyat at matinding deployment, nanatiling naka-duty ang mga pulis upang masigurong ligtas ang bawat dumalo. Matapos ang selebrasyon, agad nagsagawa ng post-event debriefing ang pamunuan ng Bukidnon PPO bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng bawat personnel na naging bahagi ng matagumpay na pagdiriwang. Sa kabuuan, naging mapayapa at maayos ang Kaamulan Festival 2026, patunay na sa likod ng makukulay na tradisyon at kasiyahan naroon ang hindi matatawarang serbisyo at sakripisyo ng kapulisan para sa kaligtasan at kapayapaan. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad, bagong Police Community Precinct ng Tadjan nabuksan. Pinalakas ng Tadjan Municipal Police Station ang pakikipag-ugnayan nito sa komunidad sa pamamagitan ng inaugurasyon at pagbabasbas ng bago nitong Police Community Precinct sa Sitio Tumpakan, Barangay Kagubatan, Tadjan Mountain Province noong April 17, 2026. Inilalapit ng bagong PCP ang serbisyong pulisya sa mamamayan. Pinapabuti nito ang accessibility, pinapabilis ang oras ng pagtugon at pinatitibay ang tiwala sa pagitan ng pulisya at komunidad. Magsisilbi itong pasilidad sa 6 na barangay at ito ay ang Kadadanan, Dakudak, Lenga, Pandayan, Kagubatan at Banaaw ng Tadjan. Malugod naman na tinanggap ni Mayor Consuelo Masweng, mayor ng Tadjan, ang bagong PCP at ipinahayag ang kanyang buong suporta. Aniya, mas may lalapit nito ang serbisyong pulisya sa komunidad at mapapalakas ang kampanya sa impormasyon at edukasyon. Binigyan din naman ng pulisya ng Mountain Province na hindi kayang mag-isa ang pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan. Hinimok ang komunidad na makibahagi at makipagtulungan.
Ipinahayag ng opisyal ng barangay at munisipyo ng Tadyan ang kanilang pasasalamat at suporta. Binigyan din nila ang kahalagan ng binadang at tinulong sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas maunlad na Tadyan. Mula dito sa Bontoc Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marjorie Ngitiw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling pinatunayan ng Abra Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagkikiisa at pagsasagawa ng Retold Community Support Program, RCSP o Servisyo Caravan, nito lamang ika-21 ng Abril taong kasalukuyan upang ilapit ang mahalagang serbisyo sa komunidad. Sa Barangay Malapao, Langiden, matagumpay na naisagawa ang aktibidad sa pangunguna ni Police Major Francisco Oben, Chief Picadu, katuwang ang RHU, MLGOO, LGU, Information Office at DOH kung saan tampok ang paghahatid ng police clearance processing, libreng gupit, medical at dental mission para sa mga residente. Binigyang diin ni Police Major Ben ang layunin ng RCSP na nagpapakita ng presensya at suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Order No. 70 o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTFL-CAC. Hinimok niya ang mga residente na lubos na pakinabangan ang mga serbisyong hatid ng pamahalaan para sa mas maayos at mapayapang kinabukasan. Samantala, matagumpay ding naisagawa ang RCSP Field Immersion sa Barangay Bulilising, Villaviciosa sa pangunguna ng 2nd Abra PMFC sa pamumuno ni Police Major Eventually M. Lozano, Deputy Force Commander, at sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Egan P. Balyangan, Force Commander, sa pakikipagtulungan ng Picadu na kinatawanan ni PMSG Albi May A. Liad at iba pang ahensya na ihatid ang iba't ibang serbisyo, kabilang ang libreng gupit na nagdulot ng kasiyahan sa mga residente. Nagtapos ang programa sa pamamahagi ng sertipiko ng pagkilala sa mga ahensyang aktibong nakilahok sa nasabing aktibidad. Layunin ng RCSP na palakasin ang kamalayan ng mamamayan, lalo na ng kabataan, laban sa iligal na droga, terorismo at insurhensya at hikayatin ng aktibong partisipasyon ng komunidad tungo sa mas maunlad, maayos at mapayapang probinsya. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang lalaki na kabilang sa top 3 regional most wanted person sa kasong rape, 2 counts sa isinagawang operasyon ng Isabela Police Provincial Office nitong Abril 20, 2026. Kinilala ang suspek na si alias Makoy, 33 anyos, magsasaka at residente ng Barangay Villaluz, Benito Soliven, Isabela. Siya ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte nang walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pinangunahan ng operasyon ng Benito Soliven Municipal Police Station, katuwang ang iba pang unit ng PNP. Matapos ang pag-aresto, isinagawa ng Benito Soliven Municipal Police Station ang kaukulang dokumentasyon bago iharap ang suspek sa hukuman para sa nararapat na proseso. Ayon kay Police Colonel Manuel Bayani Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, patunay ito ng patuloy na pagtupad ng kapulisan sa kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad sa ilalim ng direktiba ng Chief PNP. Mula dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Sara Jane P. de la Cruz, ang inyong tagapaghatid balita. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pagiging pulis ka naman, anong sasabihin mo sa papa mo kung ngayon pulis ka na kung sakali? Nagawa ko na yung pangako ko sa'yo. Update po muna tayo para sa PNP Recruitment 2026 at syempre kasama pa rin natin si Patrolman Bongo. So sa palagay mo ano yung dapat asahan ng PNP sa ating mga aplikante ngayong 2026? So yun nga partner, no, binigyan sila ng mahabang panahon para makapaghanda at sana itong ating mga aplikante ay may bigay nila yung best nila pagdating sa physical at saka yung syempre kailangan kumpleto rin yung mga dokumento nila. So
Alamin po natin ang pahayag naman ng PRSU NCR para sa araw na ito. Araw na to, ito yung kanilang checking of documents, no. Ito yung secondary at saka primary documents nila na kung talagang sumunod sila doon sa mga requirements na nakalagay doon sa ating recruitment process. Ang kanilang in-applyan ay yung attrition quota. So, without the ad hoc recommendation, hindi sila makakapag-proceed dito. So, saka pa lang tayo mag-start pag ng BMI kung kumpleto yung bawat recommended ng bawat stations, kung okay yung kanilang mga requirements na pinasubmit, ito ay checking lang ng kung sumunod sila o hindi. So sir, meron ba tayong na-encounter na primary na nangyayari kung saan nagkakaproblema yung ating mga police applicants sa pagpasa ng mga dokumento, sir? Meron. For example, ang dinala ni dito ay lahat ay original copy ng mga kanilang documents, which is dapat ay authenticated ang isasubmit nila, no? Maliban sa PSA. Lahat yon ay authenticated, tapos dapat nakatabing. So, Sir, doon sa mga kalimitang mga tanong ng mga police applicants, sir, yung mga konting pagkakamali sa mga dokumento tulad ng birth certificate, nagkamali ng isang letra o dalawang letra, o sa birth date ng ating mga police applicants, meron ba itong possible na maging dahilan para hindi may pasok yung kanilang mga dokumento, sir? binibigyan naman sila ng chance pag once yung ginamit na lang pangalan, ay same din naman doon sa bibigyan sila ng chance na i-apply yun sa local registry. Ito ang announcement sa ating mga police applicants na napakainit, magdala ng tubig, ano dapat nilang gawin, sir? Dito sa NCR, so kailangan nilang tulungan yung sarili nila, no? At lahat naman yan ay lalo na pag-start ng BMI natin by Monday. So pinadadala namin sila ng magbaon na sila or magdala sila ng maraming tubig. For checking of documents lang ito, kailangan binigyan sila ng time kung kailan na pwedeng i-submit. Yung may mga kulang, either bukas or before ng BMI. So, sa araw na ito, sir, anong distrito po yung nagpunta, sir? Lahat dito ay from Southern Police District kasi medyo madami sila. So, meron pa tayong bukas, sir? Meron. Every, for the whole week, ito yung ating gagawin. Start tayo ng BMI siguro next week na. No? Pag hindi matapos lahat, medyo magkakaroon ng adjustment. Mag-interview naman tayo ng mga police applicants kung bakit ba ito yung gusto nilang tahakin ang pumasok sa PNP. So, parang ikaw lang dati yan, partner, nang interview kita, di ba? Ano ba yung unang sabi mo noon, bakit gusto mong mapabilang sa hanay ng Philippine National Police? Siyempre, unang-una, ang pinakang goal ko talaga nun is, siyempre, yung paglilingkod sa bayan. Yan. Number 1 yun. So, hindi mahal sa buhay. Isa yun. Kasama na yun. Alam mo ba, partner, kapag sinabi mo na serbisyo publiko o public service, sabi nga ng ating NAPOLCOM representative na si Attorney Delgado, na kapag sila mong public service, kasama na doon yung buong pamilya. Kaibigan, mahal sa buhay. So ayon na rin sa ating NAPOLCOM commissioner na si Attorney Kalinisan, magkakaroon ng mahigpit na proseso ng recruitment. Yun, lalong-lalo na pagdating sa complete background investigation. Bakit gusto nilang maging police? Taga Western Bicutan, Taguig City. SM Bicutan, ang layo mo Yes. lang pala dito. So, anong dila ba't gusto maging police? Sir, unang-una pangarap ko po ito since nung bata pa lang ako. So, Gusto ko pong i-maintain yung public ng peace and order po sa... Okay, ikaw, pang-ilang apply mo na? Sir, good morning sir. Pang-apat na apply. Pang-apat na apply mo na? Opo sir. Ba't di ka pa sumuko? Simula ng 2023 po sir. 2023? Opo sir. Ba't di ka sumusuko? Pangarap ko po talagang maging police sir. Para rin po sa mga magulang ko at sa magiging pamilya ko So, sir. paano kung hindi ka maging police ngayon, mag-apply ka pa rin? Mag-a-apply pa rin po Ilan sir. taon ka na ba? 27 po sir. 27, sa bagay, 27 po nung naging police ako eh. So, kaya na. Yes, sir. School mo? Thank you po sir. Olivares College, Parañaque po sir. Okay, ikaw, taga saan ka? Sir, Taguig sir. Pang-ilang apply mo na? Pangatlo na sir. Pangatlo? Yes, O, sir. sa Taguig? Sa Western Bicutan sir. May tutulong mo sa PNP kung sakaling police ka na. Sir, matutulong ko po sa PNP is yung pagiging creative ko po. And I have also a technical skills na makakatulong po bilang police applicant or police pagdating ng araw. Sir. Okay. O, ikaw, taga saan ka? Taguig sir. Taguig sa Taguig. Sa Santa Ana. May asawa na? Wala po. Pang-ilang apply na? Pang-pito. 7? 7 apply na, hindi pa rin sumusuko.
So ano nagbibigay siya ng lakas ng loob para hindi sumuko sa pag-apply bilang sa pulis? Inspirasyon ko po sir yung pamilya ko. 10 po kasi kami magkakapatid. 10? Pangilan ka? Pang-siyam po. Pang-siyam? Opo. Yung tatay ko po kasi dating barangay tanod. Sa yung may kapatid po kong abogado at sundalo po. Yan. So anong mensahe mo? Anong inspirasyon mo sa mga police applicants na unang apply pa lang, dalawa sumusuko na para at least tulungan mo silang abutin yung kanilang pangarap? Yan. Gawin lang inspirasyon yung pamilya, yung mahal natin sa buhay, saka tiwala lang sa sarili at merong tamang oras para sa atin. School mo nga pala ulit? Christian Polytechnic Institute of Catanduanes. Yan. Saan ka una nag-apply? Dito po sa Camp Crame. Camp Crame, sunod? Camp Crame po. Dalawa? Sunod? Tatlo? Dito na po lahat. NCR? Opo. Ilan ba sa NCR? Kailan yung huling apply mo dito? Last year po. Last year. Thank you po. Ikaw, Morning, sir. pangilang apply mo na? 5, sir. 5? Ba't di ka pa sumuko? Ang dami namang pwedeng trabaho, opportunity. Ba't di ka sumusuko sa pag-apply sa police? Kasi ito talaga yung gusto ko, sir. Yan. Yung failure, sir, na naranasan ko sa 5 taon, naging, sir, katadagan ko para ipurso talaga yung gusto ko, sir. So anong ginagawa mo kapag hindi ka pa nakakapag sa PNP nakaraan? Anong trabaho? Trabaho ko, sir, security guard. Yan, shoutout mo yung mga tropa nating security na talaga namang 24 oras minsan ay hindi pa nare-reliebuhan pero kasabay din yan po mga kaibigan yung ating mga security guard, talagang ibang klase rin ng trabaho nila. Okay. Shoutout mo. Shoutout dyan sa mga kabady ko. Ganyan talaga. 5'9"? Ayun, 5'9". Ano ibig sabihin? Nakikita ka rin sa ano ba ibig sabihin ng ka-5'9"? Station applicants. Makinig dito muna. Kabady, sir. St. Ferdinand College, sir. Pangmayaman Slide, sir. Anong course mo? B-Scrim, sir. Yan, ikaw anong course mo naman din? Bachelor of Public Administration, sir. So, meron ka bang naging ibang trabaho maliban sa pag-apply mo bilang pulis? Bago ako mag-apply, sir, nagpasok ako sa fast food po, sa Mang Inasal, tapos nag-restaurant ako. So, pag ilang apply mo na? Pang-3, sir, bali pang-4 kasi na 2024 regular, tapos 2025 attrition regular, tapos ngayon. Marami namang trabaho, bakit ito pang PNP ang gusto mong pili? Anong dahilan? Sir, ito talaga pinakapangarap ko eh. Tsaka pangako ko to kay Papa ko bago namatay. So, anong maging ambag mo sa PNP kung sakaling magiging pulis ka? Maging mabuting public servant po, sir. Maging magandang good role model po sa mga mamamayan po natin. Kasi sabi... So, nasabi mo na namayapan na yung papa mo. Opo, sir. So, kung nasa harap mo si papa mo ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Ito na po yung simula ng pangarap ko. Kahit ilang ulit ilalaban ko to, kahit kalahating % lang yung persento na titira sa akin, nalaban ako. So, kung magiging pulis ka naman, anong sasabihin mo sa papa mo kung ngayon pulis ka na kung sakali? Nagawa ko na yung pangako ko sa'yo. Sa siya mong anak, ako yung nakapagtapos ng college, ako yung tutuloy ng pangarap ko. Yan, okay. Papakabait ka pag naging pulis ka? Yes, sir. Okay. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City at sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Ebrin. At sa aming butihing Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po, si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrol Woman Maria Danica Bacal Subungo. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Formal na ipinamahagi ng Police Regional Office 10 ang 5 bagong troop carriers sa iba't ibang unit sa rehiyon sa ginanap na blessing at turnover ceremony noong Abril 20, 2026 sa Camp Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang mga sasakyan na personal carrier Mitsubishi Triton ay may kabuuang halagang 10.75 million pesos at ipinagkaloob ng National Headquarters sa ilalim ng pondo para sa fiscal year 2024. Ipinamahagi ang unit sa Valencia City Police Station, Tourist Police Unit ng Camiguin, Cagayan de Oro City Police Office at Iligan City Police Office upang higit na mapalakas ang police visibility at response capability
partikular sa mga tourist area at malalayong komunidad. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, makatutulong ang mga bagong sasakyan sa mas mabilis at epesyenteng pagtugon sa mga insidente, gayon din sa pagpapaigting ng patrol operations sa buong Northern Mindanao. Dagdag pa ng opisyal, inaasahang pangangalagaan at gagamitin ng wasto ng mga unit ang mga sasakyan upang higit na mapabuti ang serbisyo sa publiko at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na naisagawa ng Police Regional Office 5 Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority ang 18-day Bread and Pastry Production NC2 training para sa 25 benepisyaryo mula sa Barangay Hagnaan, San Jacinto, Masbate. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng piniigting na kampanya sa community engagement at sustainable peace initiatives ng Kapulisang Bicol. Naging posible ito sa pamamagitan ng aktibong pagkipag-ugnayan ng RPSB team ng 502nd Maneuver Company, RMFP5 Katuwang ang mga opisyal ng barangay na nagpapakita ng matibay na ugnayan ng kapulisan at lokal na pamahalaan. Layunin ng pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa bread and pastry production upang mabigyan sila ng alternatibong pagkakakitaan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ang ganitong inisyatiba ay kaakibat ng PNP Focus Agenda, partikular sa pagpalakas ng community partnership at crime prevention sa pamamagitan ng socio-economic development. Sa ganitong paraan, hindi lamang seguridad ang pinagtitibay kundi pati ang kakayahan ng komunidad na maging produktibo at matatag laban sa mga banta. Ang aktibong partisipasyon ng Pro-5 ay patunay ng patuloy na pagpupursige nito sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda na may hatid ang serbisyong may malasakit sa komunidad. Ipinapakita rin ng programa ang diwa ng bayanihan at whole nation approach sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan, pinatitibay ang layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, isang ligtas, mapayapa at maunlad na pamayanan na may serbisyong mabilis, tapat at tunay na naramdaman ng mamamayan. Wala dito sa Pro-5, ako po si Police Staff Sergeant Mark Colito Pilo Bendino Jr. nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng Chaong Municipal Police Station at Tayabas Component City Police Station bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Quezon Police Provincial Office laban sa ilegal na droga. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea, nadakip sa Barangay Lusacan, Chaong ang sospek na si alias Doroy, 53 anyos, kung saan nakumpiska ang tinatayang 1.25 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 25,500 pesos. Samantala sa Barangay Kamaysa, Tayabas City, naaresto rin si alias Macho, 45 anyos, kung saan narecover ang humigit kumulang 1.2 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 24,280 pesos. Naharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay nakaangkla sa PNP Focus Agenda, partikular sa Enhanced Managing Police Operations at integrity monitoring na layong sugpuin ang ilegal na droga at panagutin ang mga sangkot dito. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat ng pulisya ang mahigit 24.7 milyong halaga ng ilegal na droga at naaresto ang 15 sospek kabilang ang 12 high-value individual sa serye ng anti-drug operation sa Cordillera noong ika-18 hanggang 19 ng Abril. Sa Benguet, nadiskubre ang 11 marijuana plantation sites kung saan winasak ang libu-libong tanim na marijuana. May mga karagdagang taniman ding natagpuan sa Mountain Province at Kalinga. Samantala sa Baguio City, naaresto ang 12 high-value individual sa isang search warrant operation habang may mga nadakip ding street-level individuals sa hiwalay na operasyon. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Sa pagpapatuloy ng kampanya, paiigtingin pa ng PNP ang anti-drug operations at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan upang tuluyang masugpo ang ilegal na droga sa komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Walang puwang sa Philippine National Police ang hazing, pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Ito ang paninindigan ng organisasyon kasunod ng pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa hazing incident sa Philippine National Police Academy noong 3 ng Abril. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr. na sino mang lalabag sa batas ay papanagutin ng walang sinasanto. Aniya, malinaw itong patunay na seryoso ang PNP sa pagpapatupad ng disiplina, pananagutan at paggalang sa dignidad ng bawat isa sa loob ng hanay ng kapulisan. Kaugnay nito, isinampa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong 20 ng Abril ang reklamo sa Office of the Provincial Prosecutor sa Imus, Cavite para sa paglabag sa Republic Act No. 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Kasabay nito, iniutos din ang patuloy na pagpapalakas ng enforcement, supervision, at accountability mechanisms upang agad na matugunan ang paglabag at mapigilan ang kahalintulad na insidente. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. Muling nagbunga ang pinagsanib na operasyon ng pulisya at militar matapos makarecover ng mga pampasabog at bala sa barangay Coco Cabitan, Bulan, Sorsogon. Dakong alas 11:40 ng umaga noong nakaraang Abril 21 taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd PMFC ng Sorsogon PPO sa ilalim ng Revitalized Police Barangay o RPSB Team Kadandanan. Katuwang ang Civil Military Operations Team ng 22nd Infantry Battalion ng Philippine Army, kasama ang kanilang intelligence units at ang Bulan Municipal Police Station. Sinagawa ang operasyon kasunod ang impormasyong ibinahagi ng isang concerned citizen hinggil sa umunoy pagtatago ng mga pampasabog at bala sa naturang lugar. Sa isinagawang clearing at search operation, na-recover ang isang Claymore Improvised Explosive Device o IED, 2 anti-personnel IEDs, 4 na rifle grenades at mahigit 164 na bala ng kalibre .30. Agad namang isinailalim sa mahigpit na seguridad ang mga nakuhang mga pampasabog at mga bala. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ito ng 22nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division ng Philippine Army para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Alex C. Daniel, ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng matibay na ugnayan ng pulisya, militar at komunidad sa pagsugpo sa terorismo at kriminalidad. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pinaigting na operasyon at intelligence monitoring upang tuluyang mapuksa ang mga banta sa kapayapaan sa lalawigan. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Chris Gupela para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo magtapos sa ating programa, narito ang ilang tips ngayong tag-init. Una, dalasan ng pag-inom ng tubig. Dahil nakakapawis ang init, mahalagang manatiling hydrated upang mapanatiling maayos ang temperatura ng iyong katawan at makaiwas sa mga heart-related illnesses gaya ng heat stroke. Magdamit ng mga kasuotang may manipis at komportabling tela. Iwasan ang mga kasuotang masisikip at may makapal at mabigat na tela gaya ng maong at leather dahil natatrap ng mga ito ang init sa pawis sa katawan. Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay. I-ready ang mga pananggalang sa init. Ugaliing magdala ng mga kagamitang makapagbabawas ng init sa inyong nararamdaman. Iwasan ang pagbibilad sa araw kahit may pananggalang sa init. Hanggat maaari ay umiwas sa matagal at direktang pagbibilad sa araw. Kung nasa labas, sikaping manatili sa mga lugar na may lilim. Manatiling ligtas sa mga ka-PNN sa kabila ng banta ng mainit na panahon.
Sakaling may emergency, idaya lang ang 911 sa inyong mga telepono. At ang inyong pulis at iba pang sangay ng pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.